Kami ang inyong Wafer Wafer City Council. Ako po si Amy Rillo, Councilor of District 4, Chairman ng Committee on Games and Amusement. Good day to everyone. I am Ivy Senya Lim Lagman, Councilor from District 4. I am currently the Chairperson on Committee on City Planning, Building and Zoning. Ako po si Councilor Resty Malangin at ako'y mapalad na nabigyan ng pagkakataon na pamunuan ng Committee on Energy and Natural Resources. Taon ng aking panunungkulan as a public servant, humigit kumulang na po ngayon, 11 taon na mahigit na po. Ako ang iyong lingkod na si Maria Aurora Suntay. I am a City Councilor from District 4 and currently the Chairperson of Committee on Social Services. 5 taon na po ako sa public service. Ako ang iyong konsehal sa Distrito 4, Hero Bautista, Chairperson ng Committee on Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation. Ako po ay nasa 5 taon ko na po bilang public servant. Ako po si Irene Belmonte mula sa ika-4 na distrito ng Luzon, Quezon at nasa aking 2nd termino bilang konsehal ng ating lungsod. Kasalukuyan, tagapangulo ng Komite ng Edukasyon, Siyensya at Teknolohiya. Sabi nila, behind the success of a man is a woman. But in my case, my drive to serve and help more people was fueled by my husband's passion to be of service to everyone. My involvement and interest in public service originated from my in-laws side, and this has inspired me to venture into it. And eventually, I took interest in studying law as I entered public service. Naging inspirasyon ko ang pagtulong sa mga mahihirap na tulad po ng karamihan dito sa Quezon City. Ibalik tanaw ko sa aking kabataan, ako'y hinubog ng kahirapan dahil ang aking pong mga magulang na likas na mahirap na pamilya. Sikap ako, nagtapos, nag-graduate sa college at nagkapamilya. Sinikap ko rin po magtayo ng isang maliit na negosyo para pinagtulungan namin pamilya. Ang aking inspirasyon na pumasok sa public service ay ang aking lolo na si Chief Justice Jose Abad Santos. Ako'y namangha sa sakripisyong ginawa niya para sa bayan. Nung binigyan ako ng pagkakataon maglingkod para sa Distrito 4, kinuha ko ang opportunity na magserbisyo at gumawa ng makabuluhang pagbabago. Ang aking namayapang ama, Konsehal Butch Bautista, at former Mayor Herbert Bistec Bautista, sila ang aking mga inspirasyon upang tahakin ang tawag ng paglilingkod dito sa ating mahal na lungsod. Hindi na po bago para sa inyong lingkod ang paninilbihan sa ating lungsod at distrito. Naging katuwang po ako ng aking asawa na si dating konsehal Vincent Belmonte. Sa mga panahon din pong iyon, ay aking personal na nakita at naranasan ang mga kalagayan sa buhay ng ating mga kababayan. Ito po ang nag-udyok sa akin na ipagpatuloy ang mga nasimulan ng aking asawa bilang konsehal ng ating distrito. Year 2019 nang nagsimula ako maglingkod bilang konsehala sa lungsod ng Quezon. At ang naging topmost priority ko ay ituloy ang proyektong sinimulan namin mag-asawa, Free Maintenance Medicine para sa lahat, kung saan namamahagi kami ng libo-libong libreng gamot sa mga taong may sakit na hypertension at diabetes. Naniniwala ako na health is wealth sa ating syudad. Kaya isinulong ko na maging official na ordinansa na ang nasabing proyekto para sa mamamayan ng Quezon City. Dahil mahalaga sa akin ang health and quality of life ng ating kababayan. Kaya naman during the pandemic, tinutukan ko ang pamalawakang kalusugan ng ating Q-citizens. I started a mobile kitchen na mimigay ng masustansyang pananghalian at hapunan para palakasin ang katawan ng ating mamamayan laban sa pandemya. Ang personal project na ito ay nabuo sa tulong at suporta ng aking pamilya. Among my platform and advocacies are education, the rights of our LGBT brothers and sisters, health, youth, and sports. Among my project and services are the following:
PPL or Programang Pangkalusugan ni Lagman, where I provide assistance to various patients confined in various hospitals. Through this program, access to healthcare, such as checkups, laboratory, procedures, medicines, and hospitalization benefits are made available to indigent patients. I have also conducted various medical, dental, and optical missions to different barangays in 4th District of Quezon City, where I have distributed wheelchairs, oxygen tanks, blood pressure apparatus, nebulizer, alcohol dispensers, hygiene kits to entitled beneficiaries. Included also are livelihood seminars and skills training to provide stronger aid to my constituents. I also sponsored a series of trainings for persons with disability in partnership with QC Persons with Disability Affairs Office, the National Council on Disability Affairs, Bayan Academy, and Accenture. Hundreds of scholarship grants were given to indigent but deserving students with my ongoing scholarship program in partnership with QC Scholarship and Youth Development Program. In collaboration with Children International Philippines, I have distributed a total of 18,000 books to our elementary and secondary schools in District 4 of Quezon City. I have donated industrial fans to all our barangays of District 4, desktop computers, motorcycle with sidecar, school bags to our elementary students, tablets in cooperation with Rotary Club, and storybooks to our Yakap daycare pupils as well. During this pandemic, I have distributed rice, groceries, alcohol dispensers, misting machines, hygiene kits, and modules to our constituents. I was also the principal sponsor of the Gambling Regulatory Ordinance, the first of its kind in the whole country. I also sponsored the Freedom of Information Ordinance when the President called out for transparency in our LGUs. I have encouraged our SYDP to prioritize scholarship through a resolution to poor but deserving students whose parents are incarcerated. Barid po ang aking ginampanan, may advocacies, serving the nation through education, dahil ako naniniwala na sa aking paglilingkod, pagtulong sa edukasyon, ay makakatulong na iangat ang antas ng buhay ng mga maralita na natin mga minamahal na taga-lungsod Quezon, particular po dito sa minamahal natin, Distrito 4. Ang aking pangunahing advocacy ay tumulong sa ating mga residenteng nangangailangan, kaya karamihan ng aking mga naipasang ordinansa ay tungo sa pagtulong sa mga residente ng ating lungsod. Tulad ng pagbibigay ng incentive sa employer na may senior at PWD na empleyado, pag-establish ng pampublikong crematorium at columbarium sa Baisa Public Cemetery. Ang aking opisina ay tuloy-tuloy na nagbibigay serbisyo at tulong sa ating mga kadistrito, tulad ng pag-provide ng medical assistance sa piling public hospitals ng lungsod Quezon, pagbibigay ng emergency vehicle sa mga barangay na aking nasasakupan. Ngayong humaharap tayo sa pandemya, ang inyong pong lingkod ay nagpanukala ng resolusyon na humihikayat sa mga punong barangay na magsagawa ng massive information dissemination tungkol sa kahalagahan ng COVID-19 vaccine para mawala ang takot ng kanilang mga nasakupan upang sila po ay pumayag na magpaturok po ng bakuna. Ang inyong lingkod po ay co-author ng ordinance creating the Climate and Environmental Sustainability Department upang ating pong matugunan ang mga hamon at problema sa ating climate change at para pangalagaan po ang inang kalikasan. Kasi po kung ipaalam sa inyo ang mga proyekto po na akin pong nagawa at ito po ay bibigay po ng pag-asa at saya sa aking mga nasakupan. Ilan po dito ay ang pibigay po ng food cart, bisikleta, helmet para sa mga bikers, grocery food packs, hygiene kits, COVID-19 kit, automatic alcohol dispenser, tents, payong para sa mga vendors, laptop para sa mga eskwelahan, wheelchairs, uniforme para sa mga TODA at health sweepers. Scholarship grants po at tulong pinansyal po para po sa mga may sakit, burial at sa mga naapektuhan ng pandemya. Bilang isang ina, naniniwala ako sa kalagahan ng wastong nutrisyon. Kaya naman po sa aking unang termino bilang konsehal ay agad nating isinulong ang Anti-Junk Food and Sugary Drinks Ordinance na naglalayong bantayan ang mga pagkain inaalok sa ating mga anak di lamang sa loob kundi pati rin po sa paligid ng kanilang mga paaralan.
Because of this ordinance, Quezon City became one of the 69 cities around the globe to form the Partnership for Healthy Cities of the Bloomberg Philanthropies and the World Health Organization. At kahit nasa gitna tayo ng isang pandemya nitong mga nakaraang taon, isinulong pa din po natin ang mga proyekto tulad ng mga sumusunod. Ang pagbibigay ng food packs sa mga barangay na sumasailalim sa Special Concern Lockdown, ang pagsasagawa ng weekly Indak Barangay, ang pagbigay ng scholarship program para sa ating mga estudyante na layunin makatulong mapagandang kalagayan at estado sa buhay ng ating mga residente ng Lungsod, Quezon. Isang malaking karangalan po ang maglingkod bilang konsehal sa ating lungsod. Batid ko po na hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Kaya naman po, makakaasa ang ating mga kababayan na aking ipagpapatuloy ang nasimulang advokasya para sa sektor ng kababaihan at sa hanay ng kabataan ng lungsod. Tulad po ninyo, simpleng may bahay lang din ako. Isa po akong nanay, anak, kapatid, at asawa. At ngayon, isang public servant. Naniniwala po ako na kalusugan, pamilya, at edukasyon ang tunay na yaman ng ating syudad. Muli, ako po si Amy Rillo, naglilingkod para sa inyo. My years in service may be limited, but I will continue to serve my constituents because it will always be my top priority. Sasamantalain ko ang pagkakataong to na pasalamatan kayong lahat. Pribileyo lang ng isang katulad ko ay hindi ko po malilimutan. Susuklihan ko po ng serbisyo na nagmumula sa puso na serbisyong totoo. Maraming salamat at have a nice day sa inyong mga kababayan dito sa Distrito 4. Bilang pagtatapos, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng aking mga kadistrito sa tiwala na ipinagkaloob nila sa akin upang sila ay aking paglingkuran. Araw-araw ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya upang tumbasan ng tiwala na kanilang ipinagkaloob sa akin. Maraming salamat po. Tinagurian po akong isang hero ng bayan. Subalit, hangad ko po sana na kayo pong lahat ay maging isang huwad na bayani o tunay na hero sa bayan. Kung kaya tinikad ko pong lahat na kayo ay maging isang hero sa magitan po ng pagtulong sa ating mga kapwa. Ako ang inyong konsehal, Hero Bautista, ang The Flash kung umaksyon para sa bayan. Mabuhay ang sangguniang panglungsod ng Quezon. Maraming salamat po. Patuloy po magiging bukas ang aking tanggapan sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. At patuloy po nating isusulong ang kalidad ng edukasyon sa ating lungsod. Partikular ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral at ang buong kaguruan. Muli, maraming salamat po. Mabuhay ang ating minamahal ng lungsod, Quezon. Kami ay kawani ng gobyerno. Handang maglingkod at tumugon Sa mga pangangailangan ng aming nasasakupan. Bilang inyong magbabatas, Kami ay nagkakaisa sa aming layunin. Serbisyo para sa bayan. Minamahal namin Q-Citizen. kaisa ninyo kaming lahat. Tungo sa magandang kinabukasan ng Lungsod Quezon. our shared involvement to public service Only proves that our obligation Lies among the people. As your counselors, we remain committed to serve you. Kami 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 ang inyong ang inyong favorite favorite City Council.